Sa unang pagbasa sa mga gawa ng Apostoles, ang napakinggan yung alalanghanin ng komunidad o persecution communities, dumatami kasi may nakapagulim. Ilan ng Apostoles sa dalawa lang sila kasama si Matthias. And then, na dumatami, naging concern na yung pangalagaan ng komunidad, no? Ng ating mga ninuno, no? Ng mga ginitawag primitive Christianity. And dahil dyan, nagkaroon ng mga concern tungkol sa mga kung paano asan sila, yung mga malo, yung mga bata. Susunod talaga ng diakono, no? In the first 7 deacons ng simbahan, kasama niya sila Stephen, the first Christian martyr. Okay? Ang first Christian martyr si Stephen, si Stephen, kung saan, alam natin, sila yung first martyr at ang sampot sa kanyang pagkamatay ay si Saul na naging Pablo. No? Okay? So, masalimuot yung intense period ng ating Christian community. Pero dahil doon, no, ang issue ay pati yung issue ng inaalala kung paano magbubuglumin at iaalala sa mga pangangailangan ng simbahan. Kaya yung to serve, to administer the church, dito papasok ng mga mga servants sila, no? Mag-ianggulo. At sa aming ibangay na napakinggan sa ibangay sa Juan, dito lang yung malatagpuan yung famous line, no? Na huwag kang manambang, huwag kang mabalisa. Okay? At yung nga na sinabi ni Jesus kung sino siya. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung si Indes, yung I am the way, the truth, and the life. Yung article na ilan kayo lang, hindi ako. No? Pag sinabi ka, ibig sabihin, yun siya, certain. At wala nang iba. No? Dahil ibang pahayag kung saan tayo ay magkakaroon ng tamang landasin sa katotohanan ng sa Islam at pwede magbigay ng buhay na walang hanggan at wala nang iba. No? At wala nang darating, huwag nang ipaghintay. Sapagkat si Jesus ang pinakaganap na pahayag ng Ama. The perfect revelation of the Father. At dahil dito, sinabi namin sa huwag kayong mabalisa. Sapagkat, ang sumadalalarin sa Diyos ay may pag-aaral ng buhay. Kaya sabi niya, managin kayo sa Diyos at managin kayo sa akin. Sa bahay ng aking may maraming sinilin ko, ibigay ko sinabi na sana sa inyo, at parurong ako ay manandawang ng maligihan. Actually, yung pagbasa ko, ginagawa ko sa Biblia ng Mass. Kailangan ko sa Biblia ng Mass kasi yung taong imao, no? Kung sa kanya, ibigin na yung Biblia na walang hanggan, during the time na si Biblia na, say, dapat pabalik sa Ama. At yung mga nagdadalang namin, ibibigyan ng consolation ng huwag na yung mabalisan. Sapagkat may lugar sa Diyos sa kalangitan ang taong may pananalig, no? Na matapat sa Diyos sapagkat meron kayong maaasahan na walang ulit ng mga Jesus. Bakit po? Sa Jesus, you need to consider na ang kanyang natura ay dalawa. Gaya ng simbahan, divine and human, no? Ibig sabihin tayo mga tao, nag-isip tayo, ano kaya ang hilang na nabuhay natin bukas makalawa? Ano yung kasi? Nag-aalala tayo na, saan kaya pagtulong buhay natin? Ano bang pinakadulo ng buhay natin? At pag tayo ng ibaw ay namataan sa ating iba. Okay, natin yung mga sa oras nito. Ba't tayo nagsisimba? Ba't tayo nagtanong na ng oras sa araw na ito ng linggo at tayo nagsisimba? Sapagkat sa kalooban natin na ikay mga alalahanin, nababalisan rin tayo
Because the word that we're reading is actually full of uncertainties. Marami ang bagay parang hindi mo alam kung saan patungo. So sa oras na ito, sa araw nito, sa video nito, binibigyan tayo ng Panginoon ng assurance na huwag kang mag-alala. Ang kailangan natin manalig sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang Panginoon Diyos sa Kanyang pangako, kung sinabi na ay natin makikita na. Hindi naiwan sa paligid statement na sa lumang kita. Ang kanyang pananalita na sabi ng paakita, iiligtas kita, bibigyan ka ng buhay, patatawarin ko sa iyong mga kasalanan. Ginawa niya yun. He made it happen. Nung siya'y naging tulad natin tao, nung siya'y ibinagnak sa ating kasaysayan bilang tao, kaya si Jesus, sa ating mga maririnig nyo, magkano tayo, si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ang anak ng tao. Ngayon, ano yung sabihin nyo ng anak ng Diyos at anak ng tao? Dalawang natural, divine and human. Sabi ni St. Augustine, o ni Tata Agustin, tuloy na yan, no? Ano ba yung sabihin ng anak ng Diyos at anak ng tao? Pag sinabing anak ng Diyos, galing sa Diyos. Pag sinabing anak ng tao, nagmula sa tao. Dalawa ang natulong ng Panginoon. Inamin niya, no? Jesus, our humanity. Ang salita ng Diyos, hindi na nagiging salita, nagtatawang tao siya. Maliban sa pagkakasala. Tayo, bilang tao, binangyari sa Kanya, itong namang ito, na naging kadahilanan para mabigyan din ang siya sa Panginoon na huwag kang mag-alala sapagkat ako'y naging tulad mo. Alam mo yung mga dalaman sa buwan. Alam mo yung sakit mo. Alam ko mga alalahanin mo. Damag-damag kita. Feel ng feel kita. Gets kita. Alam ko yan. Parang walang magsabi na, Diyos ko hindi mo alam yung aking mga hinanap. Yung sama ng luto ko. Diyos ko, hindi mo alam yung hirap ng ginarakas ko. Diyos ko, hindi mo alam yung ano aking lang sa loobin o aking isip. Hindi. Nung siya'y naging tulad natin, di naman niya lahat yan. Dinanas niya. Ayun, isang malaking nag-ibahan sa aking harapan. Kung ganyan ang aking naman ay minsan ay dala ay lungkot, pagkakasala, limitasyon ng ating pagkalaman, hinahon niya yan para iyanat niya, no? I-upgrade niya sa isang kalagayan na beyond our imagination. Kung saan ang ating pagkalaman ay dinala niya sa langit. Kung saan ang ating pagkatao, ilangit niya sa langit. Kaya na, ang mayak na ng pakipagkapwa-tao ay ang Panginoon mismo. Siya ang pinakapangunahin. Pinakita niya yan. Kung pag-usapin pakipagkapwa-tao, siya. Ginawa niya ang pagiging kapwa-tao. Ano ba ang magandang katangian ng tunay na pakipagkapwa-tao? Magalang. Hindi nagsisinungaling. Hindi nagdaraya. Hindi marites. Hindi judgmental. Hindi nagnanakaw. Makita natin sa Ten Commandments. Yan, narinig mo, yan, di pusong de perio. Alam na natin Ten Commandments. Hindi judgmental, ha? Basahin din natin. Narinig mo yung sinabi ng pare. Dahil sa epekto ng pagkakasama ng tao, na-burn ang kanyang magandang katalian bilang tao. Kaya si Jesus, sabi niya, ako ang daan. Pagkong muli,
sa pagpapalibago ng paano maging tao. Kasi kasi diba, ang ginagawa natin, adahin natin, ay sorry, tao lang. Diba? Pag-i-expression natin yun. Ako, tao lamang eh. Ginag-justify natin yun. Pero hindi ka ba dahil tao lamang? No, no. Ang tunay na tao, ang nagpakatao, pinag-isabi niya siya ang daan, ang katotohanan ng tao ay Jesus. Sapagkat yung tao ay inalat niya, dinala niya sa kalungkutan ng kanan ng Amang nasa langit. Kaya ang tunay na tao, nasa langit. Tayo, masasabi natin, nagpapakatao sa pamamagitan ng pagpapakabuti sapagkat ang Diyos ay butihin. Nagpapakabuti tayo at gumagawa ng kabutihan dahil naman talaga ang naturang bilang isang tao. Kaya tingnan natin paligid natin, ano bang ang karanasan? Bakit maraming pagsigalot ng muna? Bakit maraming hinwaan, giyana, sama ng loob, dahil, road rage, may pagkato na parang road rage, may ulo, galit-galit, sama ng loob, barangay dito, barangay doon. Bakit? Kasi, hindi natin binibigyan na malalim na importansya ang magandang katangian ng ating pagkatao. Kaya nga mahalaga yung paghuhubog ng tao. Kaya sabi niya na, biyabakit sa mamakulat ng nabinan na meron yung moral responsibility na hubugin sa pananampalataya at paghubog ng tao sa pagiging tunay ng Kristiyano. Kaya na nangyayari. Pagkatapos sa opinion, perception, wala na, tapos na. Yung mga bata, lumalaki na walang alam. Yung mga bata, hindi sinasama sa simbahan. Kaya maswerte pag magulang, sinasama ang bata sa simbahan. Sa pamamahalang pagpupubog ng inyong mga anak sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya minsan, papasok ang simbahan, magsisimba. Darating, second half na ng misa. Hindi na intindihan. Simula lang misa, pag nag-prosesyon tayo, yun po yun. Isa naman, iba mainitin, di pa tapos, umaalis na. Ano ba yun? No? Hindi na intindihan kung anong ginagawa sa misa. Every time you come to Mass, it affirms of who we are, followers of Christ, mga Kristiyano. Kaya napakalaga ng unang bahagi ng ating misa ay salita ng Diyos, pinapakinggan natin siya, nag-uusap siya sa atin. Kaya sa pagkakatalang salita is actually a consolation to each and every one of us. Ang kanyang salita, ang kanyang salita ay katotohanan. Ang landas, ang moral compass natin para tayo malalaman na kung ano ang tama at ano ang mali. Nalalang tuloy, isang binanggit ng mga dalubhasa na mayroong 4 na katangian ang mga Kristyano kung saan naging dahilan kung bakit dumami ang ganito, bilyon. Sapagkat yung mga ninuno dati during persecution, wala persecution sa Pilipinas, sa ibang bansa may persecution, hindi ka pwede mag-minsan na ganito. Akapulit ka. Okay? Karanasan mo yung mag-join sa persecuted Christian Christianity. Ako nakaranas yun pag-ibig sa akin patago. Suffer. Ibang bansa. Patago. Nagbawal. Hirap. Pero mas ramdam ko tuloy ng Christian sa kanya pag sila nagdasal na ito. Pag nagdasal, di gumagal ko talaga nakita nag-spark yung sinasabing Pentecostes. Ito yun. Sa so bilang ito, biglang mag-spark niya at mga Espiritu Santo, ibang may cancer, at mamamagali, gumagali. Nangyayari po yun, hindi po kaya nagtawag sa Jesus ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tao ang nagbabago.
Tao ang bumihis. Ang Diyos, tapat siya. Hindi sa magbabago na sinabi niya, ako isa sa inyo hanggang sa wakas ang panahon. Totoo yun. Kaya ano ba magkakatayo ng tao? Una, when it comes to morality, apat po yan eh. When it comes to morality, when it comes to patience, when it comes to generosity, pagbukas panan, at yung presensya niya sa harap ng diablo. Unang-una, morality. Pag sinabing moral, ang mga Kristyano, tabunan, par excellence, na pinataguin niya kung ano ang tama at mali. Pag sinabing mali, mali. Pag sinabing bawal makiapin, huwag kang makiapin. Pag sinabing bawal magnakaw, huwag kang magnakaw, huwag kang pura. Pag sinabing bawal magsinungaling, huwag kang magsinungaling. Kung anong tama, tama. Anong mali, mali. Kaya maraming nag-join sa atin dahil hindi nakapali yung katotohanan ng tama. Hindi ginagawang kasungalingan mo yung katotohanan. Pangalawa, sa magandang kaya natin mag-usyan, sana ibalik natin muli, when it comes to patience, paging mapagpasensya, mapagtiki. Sa buhay natin ngayon, tumataas yung rate, no? May tapos, tumataas yung tendency na marami sa atin na stress at cases ng suicide. Issue yan. Nawala yung COVID natin ng pandemic, pero ito yung bagong pandemic, pero hindi ko nilalala kasi contagious. Pag-usapan, madalas, mabilis makahawa sa kaisipan ng iba. Okay? Yung bangkot, yung hirap ba, isinusugo na. Walang sukuan. Hindi tayo sinubo na yung sasuko. Sa kanya, pagkatabi ng Diyos, ay sinuwag ang Diyos. Yung hirap. Hold on. Habit kay Lord. Huwag ka sa pagaling, naroon ka sa sugana. Habit ka sa kamay ni Jesus sa may sugat, dahil ka maihilot sa kanyang sugat. Kaya naman na, kapatid, bangon na. Stress. Epekto ng social media, hawa-hawa na lang yan eh. Email ng PSS, tumataas po. Walang pinipilitan yan, pati bata, mayroon sabi. Baby, father, ako yung stress. Ang litlong niya, may stress ka na. So, paano gano'n yan? Diba? Meron ka na, may stress kasi mapasok sa mga kasalanan mahirap labasan. Addiction sa sugar, addiction sa mga pag-relasyon, ano yan? Addiction sa pamangutang, addiction, diba? Isa tayo pang nawala ng problema natin, stop it, ilan na, magbuli na. So, be patient. Hindi mo din, oras lang eh, iyak na, angal na, bigla mo na kay Lord. Pangatlo magandang katangian natin when it comes to generosity, paging pumasparad natin. Ako'y minsan galing sa Vietnam. Doon, may suppress ang Catholic Christians. Pero, they express boldly their faith. Pag sinabi meron ako, sa Polokin, meron 4,000 na Catholic Christians. 4,000 yun. Yung 4,000 na mga Marokano na yan, hindi yung makikita lang sila mayan at mahirap sa pagkasilaan. Lahat sila tulong-tulong na inaayos na ng simbahan kung mag-ibig sila. 4,000 po sinabi ko, pagdating ng Sabado, tulong-tulong sila yung naasisimba for the Sunday liturgy. So, naging magandang saksi sila sa ibang mga non-Christian, sa mga Buddhist na mga kapabayan niya. Maganda ang kanilang ako. Naging halimbawa sila. Tayo na yan. No? Tabi-tabi, tabi-bahay, kasigo mo lang, pero kamusta na ba ang pagiging Kristiyano? Isa pang magandang katangian natin mga kapatid dahil noong unang panahon, no? Ang ating mga nilulo, halimbawa meron silang pinag-demonyo, process, no? Pag gumaala sa Kristyano, ang ilog pala ng Kristyano, yung demonyo, tumatakbo na, mga yung process. Eh ngayon, pag nakita mo Kristyano, mag-demonyo ka, no? Yung demonyo yan, example. Wala, kasi ngayon natin identity.
Gaya ng Kristo, dalawa niya natura ang pagka-Diyos at pagkatao. Gaya ng simbahan, human and divine institution ng simbahan. Because we are the body of Christ, the mystical body of Christ. Tayo bilang simbahan ay nagtutuloy na ang katawan, mistikong katawan ni Kristo. Kaya nga, sa banal na Eucharistia, patuloy tayo knowledge ng Panginoon ng kanyang katawan. Kaya ng communion, common union, no, of bodies. Common union of same divine nature ng kabanalan ng Diyos to share the very DNA of Jesus the Christ, the risen Christ, ascended into heaven. And that's so beautiful. Yan po tayo. Sana sa isang ito, kapagtanto natin, baliktanaw ulit tayo kung sino tayo sa Diyos. We are created in the very image and likeness of God. Hindi tayo mukhang ibis. Verso mukhang palaka, wala naman. Mukha natin ay mukha ng Diyos. Yung mukha mo, pag tinignan mo yung mga kapatid sa paligid mo, yan ang iyong mukha. Dahil yung mukha ng Kristo. Nakikita mo ba sarili sa ngayon? Sige. Dahil mga idemo natin, nakikita niyo ba ang sarili niyo? Hindi, di ba? Tumingin kayo sa kaliwa. Hindi ba lang sa kaliwa? Eh? Tumingin kayo sa kaliwa. Ayan. Yan ang mukha ninyo. Ang iyong kapwa. Tumingin kayo sa kanan. Yan. Yan ang mukha ninyo. Ang iyong kapwa-tao. At yan ang mukha ni Jesus. No? Ang ating kapwa-tao. Nasa mong mukha. Mga kapatid, ganyan tayo maganda no, sa mukha ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya, pinagkamatayan tayo. Kabuhay sa magluli at patuloy na binibigay ng iyong sarili sa pagkat mahal niya. Kaya, huwag na nang mabalisa